Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Eto nga po mga kalabs, nagsusuklay ako dahil sasamahan ko po ulit si mama na maghatid ng mga merienda ng nagtatrabaho sa room nila kuya. Wala po kasi si kuya mga kalabs dahil umalis po sila ng mga kaklase niya. May film daw po kasi silang gagawin. Eto nga pong tinapay at kape po ang ipapamerienda po muna ni mama. At nung naihanda na nga po ni mama itong merienda, ay paalis na nga din po kami mga kalabs. Sopas nga po dapat ang lulutuin ni mama para po sa merienda nila. Kaya nga lang ay wala na daw pong oras si mama para po magluto. Kung napapansin nyo nga po mga kalabs ay kulay blue na po yung bitbit kong termos ngayon. Paano naman po kasi yung termos po na ginamit namin kahapon ay nabasag ko po yung loob nun mga kalabs. Nauntog po kasi yun sa bato. Akala ko nga po ay wala pong basag. Yun po pala ay nabasag na po yung babasagin sa loob. Eto nga at nakarating na rin po kami dito sa room po nila kuya. Pagdating nga po namin dito ay nandito rin po yung advisor nila kuya. Tatlo po pala yung nagtatrabaho kaninang umaga. Maganda nga po ito para po mas mabilis na matapos ang trabaho. Kaya si mama ay nagtimpla na rin po siya kaagad ng kape ng mga nagtatrabaho. Habang ako ay naghihintay po muna kay mama. Tignan nyo naman po yung nagawa na po nila pagdating po namin mga kalabs. At kaninang tanghali po pala mga kalabs ay dadalawa na lang po pala yung mga nagtatrabaho. Tapos yung isa pa po ay nagpaalam nung mga 2:30. Nag-iisa na nga lang po yung naiwan para po magtrabaho. Kaya si mama pati po yung kasama niyang mga parents ay tumulong na nga din po sila mga kalabs. Apat po pala silang mga nanay ang nagtutulong-tulong na. Nagbubuhat nga po sila ng hollow blocks mga kalabs at dinadala sa loob ng room. Kung si Tito lang po kasi mag-isa ang gagawa nito ay hindi po siguro niya ito matatapos. Kaya napag-usapan na nga din po ng mga nanay na tutulong na rin po sila dahil anong oras na rin po niyan. Kailangan nga pong matapos yung walling na ginagawa nila. Kapag po kasi hindi matapos yun mga kalabs ay siguradong hindi po magkarinigan yung kabilang section at pati po yung room nila kuya. Eto nga pong si Tito ay nagpaalam na rin po para po umalis na. Malaking tulong nga po yung ginawa ni Tito dahil dumating po siya para tumulong. Kaya maraming salamat po sa inyo Tito sa pagtulong po. At nung umalis na nga po si Tito, eto nga pong si Tita Dina ay tumulong na nga din po siya sa paglalagay ng masa sa loob ng hollow blocks. Habang sila mama naman po mga kalabs ay gumagawa na nga po sila ng masa. Sila na nga lang po ang magtitimpla ng masa mga kalabs. Kailangan na daw po kasi nila itong pagtulungan para daw po mas mabilis na matapos. Nagsasalitan nga lang po si tita pati po si mama sa pagpapala ng buhangin. Pero syempre, bago po nila ito gawin ay nagtanong po muna sila kay tito kung ilang baldi nga po ang kailangan. Sabi nga po ni mama ay hindi daw po talaga biro ang ganitong trabaho. Pero kapag bayanihan nga daw po ay parang wala ka daw po talagang mararamdaman na pagod. At dahil mabigat nga po itong baldi ay hinila na lang po ito ni mama. Malapit lang naman po yung pagtitimplahan nila ng masa. O di po ba ang lakas ng mama ko? Sabi nga po ni mama ay nagpatrabaho daw po siya sa bahay. Pero hindi niya naman daw po naranasan ang pagbubuhat ng hollow blocks at paggawa ng masa. Nagsalita na nga din po si mama pati po yung mga ibang tita sa pagpapala po. Masakit din daw po kasi ito sa braso. At sila tita nga po ang nagpala at nagbuhat nito pong nilagay nila na buhangin sa baldi. Grabe nga po yung tawanan nila dito mga kalabs. Kaya parang wala nga daw po silang nararamdamang pagod. Pero yun nga lang ay nakaramdam na rin daw po sila ng gutom. Nakakagutom din daw po pala mga kalabs kapag mabibigat ang trabaho. Kaya bumili nga din po si tita ng merienda namin mga kalabs. Kailangan nga daw po nilang magmerienda mga kalabs para daw po magkaroon sila ulit ng lakas sa pagbubuhat.
At nung bandang naghapon na rin po mga kalabs, sabi ko kay mama ay iuna ko na pong iuwi ito pong mga ginamit namin sa pangpamerienda. At nung nakapaglagay na nga po ng semento si tito dito po sa buhangin, ay naglagay na nga din po sila tita ng tubig dito. At si tito na nga lang po ang naghalo-halo nito mga kalabs. Mabuti na lang po talaga at hindi pa po umuwi yung mga parents dito. Kung hindi, wala nga pong kasama at katulong po si tito sa pagtatrabaho. At yung mga nanay na rin po pala ang naglagay ng masa sa baldi para po buhatin at ibigay kay tito. Para po tuloy-tuloy na rin po ang paglilay ni tito dito. At para mas mabilis na nga din po itong ginagawa nila. Kung siya pa po kasi ang gagawa nito ay tiyak matagal din po siyang matatapos. At nung naubos na nga din po itong masa na nilalagay po nila mama sa baldi, aba at nagtimpla nga din po sila ulit mga kalabs. Kaya parang ramdam ko na nga din po yung pagod po nilang mga nanay. Lalo na at hindi naman po kasi nila ito trabaho kung tutuusin. At sila na nga lang din pong nag-aabot ng hollow blocks kay tito. Para hindi na rin po siya akyat baba. At tinawag na nga lang din po ng mga nanay sila kuya na nandito po sa school. Para nga po tumulong na rin sa paglilinis. Para po kinabukasang Lunes ay malinis na po itong room nila. Pero syempre tumulong din po yung mga nanay sa paglilinis mga kalabs. Medyo madami pa po kasi itong mga ginagawa nila. At si kuya naman po ay nagpupunas ng upuan dahil yung iba ay may samento at maalikabok pa. Nagtutulungan na nga lang din po silang mga magkakaklase mga kalabs. Para nga po mabawas-bawasan na rin po yung alikabok at kalat. Grabe nga po mga kalabs. At 5:30 na nga din po natapos sila mama. Hindi nga po sila umuwi hanggang hindi pa po natatapos yung nililay ni tito. At sa wakas nga po mga kalabs ay natapos na rin po nila ang paglilay. Salamat po sa inyo mga tita at tito. God bless po sa ating lahat.